Sa isang maliit na baryo, sa gitna ng malawak na bukirin, nakatira si Gerald, isang 12 taong gulang na bata na puno ng pangarap, ngunit madalas tampulan ng tukso ng mga kabataan sa kanilang lugar. Hindi niya maintindihan kung bakit tila kasalanan sa iba ang pagiging anak ng isang simpleng magsasaka. Hoy Gerald, kumusta naman ang buhay niyong mag-ama? Naglalaro pa rin ba kayo ng putik sa palayan? Ang sigaw ng isa sa mga batang kalaro niya noon, ngunit ngayon naging pinakamatinding mang-aasar. Madalas nilang tuksuhin si Gerald dahil ang tatay niya, si Mang Ruben, ay isang hamak na magsasaka lamang, habang ang iba sa baryo ay maaring anak ng guro, negosyante o tindera. Si Gerald ay kilala bilang anak ng taga-bukid. Sa tuwing siya ay tinutukso, pinipili niyang hindi magalit o magtago ng sama ng loob. Tumalikod na lamang siya at tahimik na bumalik sa kanilang maliit na kubo. Ang kubo nila ay luma at halos hindi na makilala ang dating kulay ng bubong dahil sa kalumaan. Ngunit sa kabila ng pagiging payak ng kanilang tahanan, puno ito ng pagmamahalan. Si Mang Ruben, bagamat hirap sa buhay, ay laging nakangiti at positibo. Anak, sabi ni Mang Ruben isang gabi habang magkasama silang kumakain ng nilagang kamote. Huwag kang mag-alala sa sinasabi ng iba. Ang mahalaga, marangal ang ating ginagawa. Hindi nila naiintindihan ang halaga ng bawat butil ng palay na inaaning tulad natin. Tila ba mabigat ang boses ng kanyang ama, ngunit puno ng pagmamahal at pangunawa. Hindi na nagsalita si Gerald, ngunit alam niyang nararamdaman ng kanyang tatay ang lungkot na hindi niya masabi. Tuwing umaga, maaga pa lang ay nasa bukid na si Gerald para tumulong sa kanyang ama. Sa murang edad, alam na niya kung paano magbungkal ng lupa at maghila ng kariton. Habang ang ibang bata sa kanilang lugar ay naglalaro, si Gerald ay abala sa pagtutulak ng kalabaw o pagtutuwid ng mga pilapil sa palayan. Minsan, naiinggit siya sa ibang mga bata, ngunit mas matimbang ang kagustuhan niyang makatulong sa kanyang ama. Ruben, ang sipag talaga ng anak mo. Napakabihira ng mga kabataan ngayon na tulad niya. Sabi ni Aling Marta, ang kapitbahay nilang tumutulong sa pagtatanim. Napapangiti si Mang Ruben, ngunit sa likod ng ngiti ay ang takot at lungkot na baka dumating ang araw na sumuko si Gerald sa hirap ng kanilang buhay. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang kubo, napansin ni Mang Ruben ang malalim na iniisip ng anak. Ano yung iniisip mo, anak? Tanong niya. Pa, bakit ba kailangan nating mahirapan? Parang lahat ng tao sa baryo, masaya at maginhawa ang buhay. Pero tayo, kailangan pang magtrabaho ng todo para lang may makain. Sagot ni Gerald na sa unang pagkakataon ay nagsalita tungkol sa kanyang hinanakit. Gerald, ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa gaano kaginhawa ang araw-araw. Ang mahalaga, marangal tayo. Kapag dumating ang araw na naabot mo ang pangarap mo, malalaman mong lahat ng ito ay may dahilan. Nilapit ni Mang Ruben ang kamay niya sa balikat ni Gerald at ngumiti. Sa gabing iyon, sa kabila ng lungkot, naramdaman ni Gerald ang init ng pagmamahal ng kanyang ama. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing liwanag sa gitna ng kadiliman na nararamdaman niya. Mula noon, pinangako niya sa sarili na balang araw ay makakamit niya ang buhay na higit pa sa kanyang iniisip. Hindi para lamang sa sarili, kundi para sa kanyang tatay na nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Sa murang edad ni Gerald, batid niya ang kahalagahan ng sakripisyo at marangal na paghahanap buhay. Habang nagtutuwid ng pilapil sa palayan o nag-aalaga ng kalabaw, patuloy niyang binubuo sa kanyang isipan ang pangarap na balang araw ay mababago niya ang takbo ng kanilang buhay. Ngunit sa ngayon, tinanggap niya ang realidad na ang bukirin at ang payak nilang tahanan ang mundo niya. Sa mga tahimik na gabi ng baryo, habang lahat ng tao ay nagpapahinga mula sa araw ng pagtatrabaho, madalas na umaakyat si Gerald sa pilapil ng palayan. Naroon siya, nag-iisa, nakatingala sa maliwanag na buwan na para bang kinakausap ang kalangitan. Sa kanyang murang isipan, ang buwan ay tila isang kaibigan na laging nariyan upang makinig. Buwan, kailan kaya ako makakatakas sa kahirapan? Mahina niyang bulong.
Gusto ko lang na maging masaya si Papa. Gusto kong magkaroon kami ng bahay na hindi tumutulo tuwing umuulan. Gusto ko ring magkaroon siya ng pagkakataong magpahinga at hindi na magtrabaho araw-araw. Habang sinasabi ang mga salitang ito, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya maintindihan kung bakit parang napakahirap ng buhay para sa kanilang mag-ama. Sa murang edad, alam niya kung gaano kabigat ang hirap ng mundo, ngunit wala siyang magawa kundi mangarap. Minsan, binabalikan niya ang kwento ng kanyang yumaong ina na ikinuwento ng kanyang ama. Ang sabi nito, pangarap din ng kanyang ina na magbago ang buhay nila, ngunit maaga itong kinuha ng kapalaran. Ang alaala ng ina niyang hindi niya lubos na nakilala ang nagiging motibasyon niya upang maghangad ng mas mabuting kinabukasan. Isang araw, habang tinutulungan niya si Mang Ruben sa pagtatanim ng palay, napansin ng kanyang ama ang kakaibang sigla sa mga kilos ni Gerald. Sa tuwing siya ay nagtatrabaho, hindi lamang basta utos ang sinusunod ni Gerald. Para bang nasa isip nito ang mas malaking bagay kaysa sa kanila. Anak, para kang may iniisip na malalim nitong mga araw na to, sabi ni Mang Ruben habang nagbababa ng mga sako ng binhi. Napahinto si Gerald. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang nararamdaman. Ngunit sa huli, napili niyang magsalita. Pa, gusto ko pong magbago ang buhay natin. Ayoko na pong makita kayong nahihirapan sa bukid. Gusto kong makatulong. Gusto kong maging mas may halaga ang buhay natin. Napangiti si Mang Ruben sa sinabi ng anak. Alam niyang napakabigat ng ganitong pangarap para sa isang bata. Ngunit nakita niya sa mga mata ni Gerald ang determinasyon na bihirang makita sa ibang tao. Kahit sa mga nakatatanda, nakita niya ang isang nag-aapoy na pag-asa. Gerald, anak, masaya na akong kasama kita sa buhay na ito. Pero kung balang araw ay talagang magdesisyon kang hanapin ang pangarap mo, suportado kita. Ngunit tandaan mo, walang masama sa pagiging magsasaka. Marangal ito, kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao. Tuwing gabi, habang nasa ilalim ng liwanag ng buwan, mas malalim ang mga iniisip ni Gerald. Sa isip niya, tila nasa ibang mundo siya. Isang mundo kung saan ang kanilang kubo ay napalitan ng isang maayos na bahay na may konkretong dingding. Iniisip niyang ang kanyang ama ay hindi na nagtatrabaho sa bukid, kundi nakaupo sa isang upuang may malambot na unan, nagpapahinga mula sa hirap. Buwan, tulungan mo akong magtagumpay, bulong ni Gerald. Ipapakita ko sa lahat na kahit anak lang ako ng magsasaka, may mararating din ako. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang hindi siya titigil sa pag-abot sa kanyang mga pangarap. Ang buwan, na minsan ay malabo at minsan ay maliwanag, ay naging saksi sa lahat ng kanyang panalangin at pangako. Lumipas ang mga araw at mas lalong naging determinado si Gerald sa pagtatrabaho. Kahit na siya ay tampulan pa rin ng tukso, hindi niya iyon pinansin. Sa tuwing siya ay inaasar, mas lalo siyang nangarap. Sa bawat hakbang sa pilapil, sa bawat binhing itinatanim, para bang kasama niyang naitatayo ang mga piraso ng kanyang pangarap. Nakita ni Mang Ruben ang hindi matitinag na tapang ng anak. Bagamat mabigat sa kanya ang ideya na maaaring dumating ang araw na iiwan siya ni Gerald para sa pangarap nito, masaya rin siya na ang anak niya ay may tapang at pangarap na higit sa hirap ng kanilang buhay. Anak, ang dami mo nang pinatunayan, sabi ni Mang Ruben isang gabi habang sila'y nag-uusap sa harap ng kanilang kubo. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, palaging bukas ang kubo natin para sa'yo. Ngumiti si Gerald at tumango. Alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang ama, ngunit alam din niyang darating ang araw na kailangang gumawa siya ng sariling landas. Ang mga pangarap niya, na tila abot langit, ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang ama at sa kanilang maliit na pamilyang puno ng pagmamahalan. Sa edad na 16, unti-unting naging malinaw kay Gerald ang pangarap niyang makaalis sa baryo at maghanap ng mas magandang kapalaran. Matapos ang maraming gabi ng pagninilay sa ilalim ng buwan, nagpasya siyang oras na upang gawin ang unang hakbang. Ang desisyon niyang ito ay puno ng pangarap ngunit binalot din ng takot at kaba. Isang umaga, habang abala si Mang Ruben sa pag-aayos ng mga gamit
para sa pagtatanim, nilapitan siya ni Gerald. Hindi kaagad nakapagsalita ang binata. Tila sinasalo ang bigat ng mga salitang kailangang lumabas. Panimula niya, bahagyang nanginginig ang boses. Napatingin si Mang Ruben, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Bakit anak? May problema ba?" tanong nito. "Wala naman po pa, pero gusto ko na pong subukan ang kapalaran ko sa Maynila." Nanlaki ang mga mata ni Mang Ruben. Alam niyang darating ang araw na ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis. Pakiramdam niya'y tila hinila ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi niya kaagad nahanap ang tamang salita. "Pa, gusto ko lang pong masubukan. Gusto kong makita kung kaya kong mabago ang buhay natin," dagdag ni Gerald. Tumulo ang luha niya na pilit niyang pinipigilan. "Ayoko pong habang buhay na nandito tayo sa hirap. Baka po may oportunidad sa Maynila. Hindi ko po kayo iiwanan. Para rin po sa atin ito." Napalunok si Mang Ruben. Ang puso niya ay puno ng sakit, ngunit pilit niya itong itinatago para sa anak. Alam niyang tama si Gerald. Hindi siya maaaring maging hadlang sa pangarap ng anak niya. Tumango siya, hinawakan ang balikat ng binata at saka nagsalita. "Anak, naiintindihan kita. At kahit masakit sa akin na umalis ka, susuportahan kita. Tandaan mo lang, mahirap ang buhay sa Maynila. Pero kung matuto kang tumayo sa sarili mong paa, magiging maayos ka." Dumating ang araw ng pag-alis ni Gerald. Bitbit ang isang lumang bag na puno ng ilang pares ng damit at ilang piraso ng baon, tumungo sila ng kanyang ama sa terminal ng bus. Tahimik ang biyahe nila, ngunit ramdam ang bigat ng damdamin sa pagitan nila. Sa bawat yapak ni Gerald, naramdaman niya ang kahulugan ng bawat hakbang palayo sa baryo na naging tahanan niya mula pagkabata. Pagdating nila sa terminal, hindi na napigilan ni Mang Ruben ang kanyang emosyon. Niyakap niya ang anak ng mahigpit, parang ayaw niya itong bitawan. "Gerald, huwag mong kakalimutan ang mga tinuro ko sa'yo. Palaging maging marangal, kahit gaano kahirap ang buhay," sabi ni Mang Ruben habang pinipigilan ang luha. "At tandaan mo, ang kubo natin ay laging bukas para sa'yo," tumango si Gerald. "Pangako pa, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maging maayos ang lahat. Babalik po ako." Umalis si Gerald sakay ng bus habang patuloy na sumisigaw ang makina nito. Sa bintana, nakita niya ang kanyang ama na nananatiling nakatayo, nagpupunas ng mga luha habang kumakaway. Ramdam ni Gerald ang mabigat na kirot sa kanyang puso, ngunit pinalitan niya ito ng determinasyon. Pagdating niya sa Maynila, agad niyang naramdaman ang bigat ng lungsod. Sa bawat kanto, may mga taong nagmamadali, hindi nagkikibuan at tila walang pakialam sa isa't isa. Ang init, ang ingay at ang mabahong amoy ng tambutso ay isang malaking kaibahan mula sa sariwang hangin ng bukid. "Gerald, kaya mo to," bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang maalikabok na lansangan. Bitbit niya ang kanyang bag at ang kaunting perang iniabot sa kanya ng kanyang ama. Alam niyang kailangang magtipid at humanap ng matutuluyan bago siya mawalan ng pera. Naglakad-lakad siya sa palengke, sinusubukang maghanap ng makakainan. Sa bawat makasalubong niyang tao, nararamdaman niya ang kawalang malasakit at pagmamadali ng lungsod. Ang dating mabagal na takbo ng buhay sa baryo ay napalitan ng mabilis na daloy ng mga kaganapan na parang hindi siya bahagi nito. Nang gabing iyon, natulog si Gerald sa isang lumang kariton malapit sa palengke. Bagamat mahirap ang unang araw, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang bigat ng lungsod ay hindi sapat upang patigilin ang kanyang determinasyon. Alam niyang ito ang simula ng isang mahaba at mahirap na paglalakbay, ngunit handa siyang harapin ang bawat hamon. Sa ilalim ng makulimlim na langit ng Maynila, tahimik niyang sinabi sa sarili, "Buwan, narito na ako. Sana'y gabayan mo ako sa bagong simula." Sa mga unang linggo ni Gerald sa Maynila, tila hindi siya makahinga sa bilis ng buhay sa lungsod. Natutunan niyang umangkop, ngunit hindi naging madali ang bawat araw. Minsan ay napapaisip siya kung tama ba ang kanyang desisyon na iwan ang baryo. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagdududa,
patuloy siyang lumalaban. Isang umaga, habang naglalakad siya sa palengke upang maghanap ng trabaho, napatigil siya sa isang tindahan ng prutas. Napansin niya ang isang babaeng abala sa pagtitimbang ng mangga para sa isang mamimili. Hindi niya maiwasang mapansin ang kanyang ngiti. Simple, ngunit puno ng saya, na tila binubura ang ingay ng palengke. "Uy, ikaw! Mukhang bago ka dito sa palengke," sabi ng babae habang iniabot ang plastik ng mangga sa mamimili. Tumitig siya kay Gerald na tila nagulat sa kanyang diretsahang pagbati. "Oo, bago lang," sagot ni Gerald na bahagyang nahiya. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga taong hindi niya kilala, ngunit may kung anong init sa paraan ng pagsasalita ng babae na nagpaluwag ng kanyang loob. "Ako si Emily," sabi ng dalaga, sabay ngiti. "Ikaw, anong ginagawa mo rito?" "Gerald, naghahanap ako ng trabaho," sagot niya, hawak ang kanyang bag. "Kahit ano basta marangal." Ngumiti si Emily at parang may nabuo agad na connection sa pagitan nila. "Kung gusto mo, tumulong ka muna dito sa tindahan ko. Hindi kalakihan ng kita, pero makakakain ka ng libre." Simula noon, naging regular na tagatulong si Gerald sa tindahan ni Emily. Nagiging abala siya sa pag-aayos ng mga prutas, pagtawag sa mga mamimili, at minsan pa'y pagbibitbit ng mga sako ng gulay mula sa bodega. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo niyang nakilala si Emily, isang masipag na dalaga na tulad niya ay nagtataguyod ng sariling pangarap sa kabila ng hirap ng buhay. "Gerald, bakit ka nga pala nandito sa Maynila?" tanong ni Emily isang hapon habang inaayos nila ang mga bagong dating na prutas. "Gusto kong mabago ang buhay namin ng tatay ko," sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. "Pagod na akong makita siyang nahihirapan, kaya sinubukan kong lumuwas dito, pero mahirap pala." Napahinto si Emily at tinitigan siya. "Ang laki ng respeto ko sa'yo. Hindi lahat ng tao kayang iwan ang komportableng buhay para sumugal sa isang bagay na walang kasiguraduhan." Ngumiti si Gerald, ngunit hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi siya sanay makatanggap ng papuri, lalo na mula kay Emily na sa tingin niya ay mas matatag kaysa sa kanya. Habang tumatagal, hindi maitatanggi ni Gerald na nagiging inspirasyon si Emily sa kanyang araw-araw na pakikibaka. Ang sipag nito, ang masayahing ugali kahit gaano kahirap ang sitwasyon, at ang walang sawang pagtulong sa iba ay nagbigay sa kanya ng lakas na ipagpatuloy ang laban. "Emily, paano mo nagagawa yan?" tanong niya isang gabi habang tinutulungan niyang isara ang tindahan. "Yung ngumiti kahit na ang dami mong problema." "Simple lang, Gerald," sagot ni Emily, sabay tapik sa kanyang balikat. "Sa bawat araw na magising ako, nagpapasalamat ako. Kahit mahirap, basta't marangal ang ginagawa natin, magiging maayos din ang lahat. Paniwalaan mo yan." Hindi lamang pagtutulungan ang namuo sa pagitan nila. Unti-unti ring lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Minsan, kapag wala nang gaanong tao sa palengke, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga pangarap nila. "Balang araw, gusto kong magkaroon ng sarili kong tindahan," kwento ni Emily, sabay haplos sa isang prutas. Hindi na ito maliit na pwesto lang, isang malaking tindahan na maraming tao ang mapapasaya. "Balang araw, Emily, magkakaroon ka rin nun," sabi ni Gerald na seryoso ang tono. "At ako, gusto kong bumalik sa probinsya namin na may dalang magandang balita sa tatay ko, yung hindi na siya magtatrabaho sa bukid, kundi magpapahinga na lang." Nagkatitigan sila at sa sandaling iyon parang may hindi maipaliwanag na damdamin ang namuo. Hindi lamang bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang taong nagkakapit-bisig para sa kanilang mga pangarap. Mula sa pagiging estranghero sa lungsod, unti-unting nagkaroon ng direksyon ang buhay ni Gerald dahil kay Emily. Sa bawat araw na kasama niya ito, nadaragdagan ang kanyang lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng buhay. Alam niyang mahaba pa ang kanilang tatahakin, ngunit sa piling ni Emily, tila ang lahat ng bagay ay nagiging mas magaan. Sa paglipas ng mga taon, lalong tumibay ang ugnayan ni Gerald at Emily. Sa kabila ng hirap ng buhay sa Maynila, naging sandigan nila ang isa't isa.
Sa edad na 19, napagpasyahan nilang gawing opisyal ang kanilang pagmamahalan. Hindi marangya ang kanilang kasal. Wala itong engranding bulaklak o engranding handaan, ngunit puno ito ng tunay na pagmamahal. Isang umaga, habang magkasamang naghahakot ng paninda mula sa bodega, biglang nagsalita si Gerald. Emily, alam kong wala akong kayamanan o magarang maiaalok sa'yo. Pero, handa ka bang samahan ako habang buhay? Tanong niya, bahagyang namumula ang pisngi. Hindi niya ito pinlano, ngunit hindi na niya mapigilan ang damdaming matagal na niyang iniipon. Natigilan si Emily, ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Gerald, ngumiti siya. Gerald, hindi naman ako nagmahal ng yaman o marangyang buhay. Oo, gusto kong makasama ka habang buhay. Ang kanilang kasal ay idinaos sa isang maliit na kapilya sa gilid ng Maynila. Ang mga saksi lamang ay ang ilan nilang kaibigan mula sa palengke. Si Emily ay nakasuot ng simpleng puting bestida na hiniram niya mula sa kanyang pinsan, habang si Gerald ay nakabarong na lumang-luma ngunit maayos pa rin. Habang tumutugtog ang isang maliit na radyo bilang background music, mahigpit nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa habang binibigkas ang kanilang mga pangako. Emily, pangako kong aalagaan kita kahit gaano kahirap ang buhay. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka, sabi ni Gerald, bakas sa kanyang mukha ang kaseryosohan. Gerald, kahit anong mangyari, pipiliin kitang mahalin. Wala akong ibang hiling kundi ang makasama ka sa bawat hamon ng buhay, sagot ni Emily habang tumutulo ang kanyang luha. Sa bawat salitang binitiwan nila, tila nawala ang ingay ng mundo. Para sa kanila, sapat na ang kanilang pagmamahal upang harapin ang anumang darating. Pagkatapos ng kasal, nagsimula silang bumuo ng maliit nilang tahanan. Nakatira sila sa isang mumunting kwarto na inuupahan nila malapit sa palengke. Ang kanilang tahanan ay walang magagarang kasangkapan. Isang banig, ilang silyang gawa sa kawayan, at isang gasera ang nagsilbing ilaw sa gabi. Ngunit sa kabila ng kakulangan, ramdam sa loob ng kanilang tahanan ang init ng pagmamahalan. Gerald, hindi ko akalaing magiging ganito kasaya ang buhay kahit mahirap, sabi ni Emily isang gabi habang magkasama silang naghahapunan ng kanin at tuyo. Emily, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko nararamdaman ang hirap. Basta't magkasama tayo, kaya nating lampasan lahat, sagot ni Gerald, sabay hawak sa kamay ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, dumating ang pinakamasayang yugto ng kanilang buhay. Isang araw, sinabi ni Emily kay Gerald ang magandang balita. Gerald, magiging tatay ka na. Maluha-luhang sambit ni Emily habang mahigpit na niyayakap ang asawa. Hindi makapaniwala si Gerald. Tumulo ang luha niya habang niyayakap si Emily. Emily, salamat. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama. Lumipas ang mga buwan at sa kabila ng hirap ng pagbubuntis ni Emily, hindi siya pinabayaan ni Gerald. Nagdoble kayod siya sa trabaho, mula sa pagtulong sa tindahan hanggang sa pagkuha ng iba't ibang sideline. Lahat ng iyon ay para sa kanyang magiging pamilya. Sa wakas, isinilang ang kanilang anak na si Mark. Sa unang pagkakataon na nakita ni Gerald ang kanyang anak, napuno ang kanyang puso ng saya at pagmamalaki. Ang maliliit na kamay ni Mark, ang mahina niyang iyak, at ang malambot na pisngi ay tila liwanag na nagtanggal ng lahat ng pagod ni Gerald. Emily, napakaganda niya, sabi ni Gerald habang hawak ang kanilang anak. Mark ang ipapangalan natin sa kanya, sabi ni Emily. Sana lumaki siyang malakas at mabuting tao tulad mo. Mula nang dumating si Mark, lalo pang tumibay ang kanilang pamilya. Kahit maliit ang kanilang kita, sinikap nilang bigyan si Mark ng masayang buhay. Naging inspirasyon ang bata sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Kahit mahirap ang buhay, naging masaya sina Gerald at Emily. Sa kanilang munting tahanan, puno ng halakhak at kasiyahan ang bawat araw. Sa tuwing napapagod si Gerald mula sa trabaho, isang ngiti lang ni Emily at Mark ang nagpapawala ng lahat ng hirap. Alam nilang marami pa silang haharaping hamon, ngunit sa piling ng isa't isa, nanatili ang liwanag sa kanilang buhay.
2 taon matapos ang masayang pagsilang kay Mark, nagsimulang humarap ang pamilya ni na Gerald at Emily sa isang napakalaking hamon. Ang munting tahanan na puno ng halakhak ay unti-unting nabalot ng lungkot nang magkasakit si Emily. Nagsimula ito bilang simpleng ubo na hindi niya pinansin. "Pagod lang siguro," madalas niyang sabihin kay Gerald tuwing pinipilit siya nitong magpahinga. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, lumala ang kondisyon ni Emily. Bumagsak ang kanyang katawan, nahirapang huminga, at nagkaroon ng mataas na lagnat. Sa huli, napilitan si Gerald na dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, natuklasan nilang malubha ang kondisyon ni Emily. Ang kanyang sakit ay komplikasyon sa baga na matagal na palang lumalala, ngunit hindi nabigyan ng pansin dahil sa kakulangan ng pera para magpatingin. Habang nagpapaliwanag ang doktor, tila unti-unting bumibigat ang mundo ni Gerald. "Gerald," sabi ng doktor, "kailangan nating simulan ang gamutan sa lalong madaling panahon. Ngunit medyo mahal ang gagawing mga pagsusuri at gamot. Kailangan niyo bang mag-usap ng asawa mo tungkol dito?" Tumango si Gerald, bagamat alam niyang halos wala ng laman ang kanilang bulsa. Nang makauwi sila ng ospital, napansin ni Gerald ang katahimikan ni Emily. Mahigpit nitong niyayakap si Mark habang ang batay masayang naglalaro sa kanyang mga braso. Napaluha si Emily, ngunit agad niyang pinahid ito upang hindi makita ni Gerald. "Emily, gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Huwag kang mag-alala, may paraan," sabi ni Gerald, puno ng determinasyon. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang napakahirap ng kanilang sitwasyon. Sa maliit na kita, mula sa pagtulong sa tindahan at sa mga sideline na kanyang ginagawa, imposibleng mapunan ang gastusin sa ospital. Hindi niya alam kung saan siya hahanap ng sapat na pera. Sinimulan ni Gerald ang kanyang paghahanap ng tulong. Kinausap niya ang mga dati niyang nakilala sa palengke. Ngunit ang mga ito'y kapwa mahirap din. Naglakad siya mula umaga hanggang gabi. Sinusubukang maghanap ng kahit anong trabaho na pwedeng mapagkunan ng dagdag na kita. Nagbenta siya ng kanilang natitirang gamit, kabilang ang kanyang paboritong relo na regalo ng kanyang ama. Sa bawat araw, bumabalik siya ng bahay na pagod at halos wala pa ring nadadala. Ngunit sa kabila ng hirap, sinusubukan niyang magpakita ng tapang kay Emily. "Emily, may kakausapin akong kakilala bukas," sabi niya isang gabi habang hinihigaan niya si Mark na natutulog na. "Baka sakaling may magpautang sa atin. Huwag kang mag-alala." Ngumiti si Emily, ngunit alam niyang mas mabigat ang dinadala ni Gerald kaysa sa pinapakita nito. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at mahinang nagsalita. "Gerald, hindi ko alam kung paano mo nagagawa ang lahat ng ito, pero salamat. Sobra kitang mahal." Habang lumala ang kondisyon ni Emily, bumigat din ang pasanin ni Gerald. Ang kanilang pera ay halos maubos na sa pagbabayad ng mga simpleng gamot at konsultasyon sa ospital. Dumating ang araw na napilitang huminto ang gamutan dahil hindi na nila kayang bayaran ang mga pagsusuri at gamot na kailangan. Isang araw, kinausap si Gerald ng doktor. "Pasensya na, Mr. Gerald, pero hindi na natin maipagpapatuloy ang gamutan kung walang maibabayad. Naiintindihan ko ang hirap ninyo. Pero ganito talaga ang sistema." Napayuko si Gerald, pilit na pinipigil ang luha. "Dok, wala na po ba talagang ibang paraan? Kahit anong trabaho, gagawin ko. Ang pinakamagagawa natin sa ngayon ay ang panatilihin siyang komportable sa bahay. Kung sakali, maaari kayong humingi ng tulong sa ibang organisasyon." Sa kanilang maliit na tahanan, naging tahimik si Emily habang inaasikaso ni Gerald at Mark. Sa kabila ng kanyang kahinaan, palagi siyang nakangiti kay Mark na walang kaalam-alam sa kanilang sitwasyon. "Gerald, pasensya ka na ha," sabi ni Emily isang gabi. "Pasensya na kung pabigat ako sa inyo." "Emily, huwag mong sasabihin yan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa'yo," sagot ni Gerald habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa kabila ng hirap, pinilit ni Gerald na magbigay ng normal na buhay kay Mark. Patuloy siyang nagtataka kung paano niya mabibigyan
ng mas magandang kinabukasan ang kanyang pamilya, lalo na ngayong patuloy na bumibigat ang kanilang sitwasyon. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Sa kabila ng kakulangan sa pera, hindi sumuko si Gerald. Ngunit sa huli, kinailangan nilang tanggapin na hindi nila kayang sagipin si Emily mula sa kanyang karamdaman. Habang nakahiga si Emily sa kanilang banig, hinawakan niya ang kamay ni Gerald at bumulong. "Gerald, alam kong ginawa mo ang lahat. Salamat sa lahat ng pagmamahal mo. Alagaan mo si Mark, ha?" Hindi na napigilan ni Gerald ang kanyang luha. Ang hirap ng kanilang sitwasyon ay tila nakaukit sa kanyang puso. Ngunit sa likod nito'y ang malalim na pagmamahal na hindi kailanman mabubura ng hirap o sakit. Lumipas ang mga linggo matapos nilang tumigil sa pagpapagamot ni Emily. Sa kabila ng pagsisikap ni Gerald, wala na siyang magawa kundi tanggapin ang kalagayan ng asawa. Ngayon, bukod sa pangangalaga kay Emily, kailangan niyang siguraduhin na si Mark, ang kanilang musmos na anak, ay may maayos na kinabukasan. Ngunit paano iyon magagawa kung halos wala na silang pera at unti-unti na ring nauubos ang lakas niya? Isang gabi, habang si Emily ay nakahiga sa kanilang banig, kaunti na lamang ang lakas, ngunit pilit pa ring ngumiti para sa anak, nagkaroon ng mahaba at mabigat na pag-uusap ang mag-asawa. "Gerald," mahina niyang simula, "kailangan nating pag-isipan ang kapakanan ni Mark. Hindi ko na kayang makita siyang nahihirapan kasama natin. Napakabata niya para maranasan ng ganito." Napaupo si Gerald sa tabi ng asawa, pinagmasdan ang mukha nito. Alam niyang tama si Emily, ngunit ang bigat ng alokasyon ng ideya ay tila humahati sa kanyang puso. "Emily, hindi ko yata kaya. Si Mark ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Paano kung mawala siya sa atin?" "Gerald," tugon ni Emily habang hinawakan ng kamay ng asawa, "hindi natin siya nawawala. Ibinibigay lang natin ang pagkakataon para sa mas magandang buhay. Gusto kong makita siyang lumaking may maayos na tahanan, pagkain sa mesa, at edukasyong hindi natin kayang ibigay sa kanya." Matapos ang ilang araw ng pag-iisip, napilitan silang maghanap ng pamilya na maaring mag-ampon kay Mark. Iyon na lamang ang nakikita nilang paraan para mabigyan siya ng maayos na kinabukasan. Sa tulong ng isang kakilala sa palengke, nakahanap sila ng mag-asawang mayaman ngunit hindi magkaanak. Ang mag-asawa ay mababait at maingat na kinausap ang mag-asawang sina Gerald at Emily. "Naiintindihan namin ang hirap na pinagdaraanan ninyo," sabi ng ginang, na mukhang mabait at tunay na nag-aalala. "Kung kami ang pipiliin ninyo, sisiguraduhin naming lalaki si Mark na mahal, maayos ang kalagayan, at magagawa niyang maabot ang kanyang mga pangarap." Habang nakikinig si Gerald, napakuyom ang kanyang kamao. Ang sakit ng ideyang hindi na siya ang magbibigay ng pangarap sa kanyang anak ay parang kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Ngunit nang tingnan niya si Emily na mahina na at halos wala ng lakas para yakapin si Mark, alam niyang kailangan niyang magsakripisyo para sa kanilang anak. Dumating ang araw ng pagpapaampon. Sa maliit na bahay ng mag-asawang tumanggap kay Mark, pinapirma sila ng mga papeles. Walang salitang lumabas mula kay Gerald habang sinusulat niya ang kanyang pangalan. Nang matapos ang lahat, bumalik siya sa gilid ni Emily na nakaupo kasama si Mark. "Mark, anak," mahinang sabi ni Emily habang pinupunasan ang mga luhang tumutulo sa kanyang pisngi. "Ito na ang magiging bagong tahanan mo. Mahal na mahal ka namin ni Papa, ha? Huwag mo yang kakalimutan." Ang batang si Mark, na hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari, ay yumakap sa kanyang ina. "Mama, bakit po ako iiwan? Gusto ko pong sumama sa inyo." Parang nadurog ang puso ni Gerald sa narinig. Lumuhod siya sa harap ni Mark, hinawakan ang maliit nitong mga kamay, at tumingin ng diretso sa mga mata ng bata. "Mark, anak, hindi ka namin iniiwan. Pinipili lang namin ni Mama ang para sa ikabubuti mo. Balang araw, babalikan kita. Pangako yan, anak. Magiging proud ka sa amin ni Mama." Niyakap ni Gerald si Mark ng mahigpit, pilit na iniipit ang luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pinakamalaking sakripisyo ng pagiging magulang. Ang isuko ang iyong anak
para sa mas magandang kinabukasan. Habang papalayo si Mark, bitbit ng kanyang bagong pamilya, hindi na napigilan ni Gerald ang bumigay. Napaluhod siya sa harap ng bahay at niyakap ang lupa, habang si Emily, kahit mahina, ay pilit siyang inalalayan. Emily, paano kung hindi ko siya mahanap? Paano kung makalimutan niya tayo? Umiiyak niyang tanong. Hindi tayo makakalimutan ni Mark, Gerald. Ang pagmamahal natin ay hindi mawawala, kahit gaano pa katagal. Darating ang araw na magkikita ulit kayo. Sa kanilang munting tahanan, nanatili ang bakas ng pagkatahimik at lungkot mula sa pagkawala ni Mark. Ngunit sa kabila ng sakit, nagpatuloy si Gerald sa pangako niya sa anak. Sa kanyang puso, itinanim niya ang determinasyon na balang araw, hahanapin niya si Mark anuman ang mangyari. Sa bawat gabi, sa ilalim ng buwan na minsan niyang kinakausap, bumulong ulit si Gerald. Buwan, gabayan mo si Mark, palakihin mo siyang malakas at mabait, at sana, bigyan mo ako ng lakas na muling makita siya balang araw. Matapos ang masakit na pagpapaampon kay Mark, napagtanto ni na Gerald at Emily na kailangan nilang magsimula muli. Hindi na kayang saluhin ng lungsod ang bigat ng kanilang mga sugat, parehong emosyonal at pisikal. Sa payo ng ilang kakilala, lumipat sila sa isang maliit na baryo sa probinsya malapit sa dagat. Umaasang ang sariwang hangin at tahimik na kapaligiran ay magdadala ng panibagong simula. Ang baryo ay simple, ngunit puno ng likas na kagandahan. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at nipa, nakapalibot sa taniman at tanaw ang asul na dagat sa di kalayuan. Dito nagsimula si Gerald bilang mangingisda. Hindi ito madali, lalo na't bago lamang siya sa ganitong uri ng trabaho. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang kumita ng sapat upang masuportahan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan at mapangalagaan si Emily, na bagamat gumaling na ng kaunti ay nananatili pa ring mahina. Bumangon si Gerald tuwing madaling araw upang sumama sa ibang mangingisda. Tinuruan siya ng mga ito kung paano maglayag gamit ang maliit na bangka, maghulog ng lambat, at magtipon ng huli mula sa dagat. Minsan, lumalabas siya nang walang kasiguraduhan kung may uuwi siyang huli. Madalas, kaunting isda lang ang naibebenta niya sa palengke, sapat lamang upang makabili ng bigas at kaunting gulay. Gerald, ang sipag mo, sabi ng isa sa mga kasamahan niyang mangingisda. Si Mang Ramil. Hindi lahat ng bagong salta dito ay nakakaya ang hirap ng buhay sa dagat. Pero ikaw, kahit hirap, hindi sumusuko. Ngumiti si Gerald kahit ramdam ang pagod. Wala akong ibang magagawa kundi magsikap. Para kay Emily at para sa pangarap ko na balang araw, makita ulit ang anak ko. Samantala, si Emily ay abala sa bahay. Pinilit niyang maging maayos ang kanilang maliit na kubo. Inaalagaan ang munting hardin sa likod ng bahay upang magtanim ng kamatis, talong at iba pang gulay. Kahit mahina pa ang kanyang katawan, ginamit niya ang bawat lakas na natitira para tulungan si Gerald. Isang gabi, matapos ang hapunan, nag-usap ang mag-asawa sa ilalim ng liwanag ng gasera. Gerald, naisip mo na ba kung pwede pa tayong magkaanak? Tanong ni Emily. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pag-asa. Napatingin si Gerald sa kanya. Tahimik na pinag-iisipan ang mga sinabi nito. Emily, kung yan ang gusto mo, susubukan natin. Pero ayaw kong makita kang mahirapan ulit. Hindi ako sumusuko, Gerald. Hindi natin alam. Baka bigyan tayo ng isa pang pagkakataon. Sagot ni Emily na may maliit na ngiti sa kanyang labi. Mula noon, sinubukan nilang magkaanak muli. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nagiging malinaw na tila hindi na ito mangyayari. Si Emily ay bumalik sa doktor sa bayan upang magpatingin at doon nila natuklasan na ang kanyang katawan ay mahina na upang magdala ng isa pang bata. Ang balitang ito ay mabigat para sa kanila, ngunit tinanggap nila ito ng magkasama. Emily, hindi man tayo mabigyan ng isa pang anak, hindi nababawasan ang halaga ng pamilya natin, sabi ni Gerald habang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ikaw pa rin ang tahanan ko, kahit ano pa ang mangyari. Tumango si Emily
bagamat may kirot sa kanyang puso. Niyakap niya si Gerald, nagpapasalamat na sa kabila ng lahat, nananatili silang magkasama. Ang buhay nila sa probinsya ay puno ng pagsubok. Minsan, walang laman ang kanilang mesa, kundi tuyo at kanin. Sa mga pagkakataong wala silang kita mula sa pangingisda, si Emily ay naglalako ng mga gulay mula sa kanyang munting hardin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tahimik na buhay sa baryo ay nagbigay sa kanila ng konting kapayapaan. Tuwing gabi, naglalakad sila sa tabing dagat. Minsan, pinag-uusapan nila si Mark kung nasaan na kaya ito at kung lumaki ba itong masaya. Emily, minsan naiisip ko, ginawa ba natin ang tama? Ang hirap tanggapin na wala siya sa atin, sabi ni Gerald habang pinagmamasdan ang mga alon. Hinawakan ni Emily ang kanyang braso. Gerald, hindi mawawala si Mark sa puso natin. Ginawa natin iyon para sa kanya at alam kong darating ang araw na magkikita ulit tayo. Habang patuloy ang mga hamon, natutunan nina Gerald at Emily na tanggapin ang kanilang sitwasyon. Kahit mahirap, pinuno nila ng pagmamahal at suporta ang isa't isa. Sa kanilang simple at tahimik na buhay, naging lakas nila ang pangakong kahit anong hirap ang dumating, magkasama nilang haharapin ito. Sa kabila ng kawalan ng anak at kahirapan, nanatiling matatag ang kanilang pagmamahalan habang patuloy na umaasa sa liwanag ng bagong umaga. 20 taon ang lumipas mula nang magsimula muli sina Gerald at Emily sa probinsya. Sa kabila ng kahirapan, nakahanap sila ng kapayapaan sa tahimik na baryo. Ang kanilang kubo ay hindi nagbago, ngunit pinuno nila ito ng mga alaalang puno ng pagmamahal at sakripisyo. Gayunpaman, ang paglipas ng panahon ay nagdala rin ng mga pagbabago sa kanilang katawan at kalagayan. Si Gerald, bagamat sanay na sa pangingisda, ay naramdaman na rin ang epekto ng pagtanda. Ang kanyang mga braso, na dati kayang maghila ng lambat buong maghapon, ay tila nang hihina na. Si Emily, na naging mas mahina pa simula nang mawalan ng kakayahang magdalang tao, ay unti-unting naramdaman ang bigat ng mga taon. Ang kanyang ubo na minsan, nang naging hudyat ng kanyang sakit, ay bumalik at mas malala pa kaysa dati. Isang umaga, habang inaasikaso ni Gerald ang kanilang bangka, napansin niyang hindi pa bumabangon si Emily mula sa kanilang banig. Nang puntahan niya ito, natagpuan niyang nakatingin ito sa bubong ng kanilang kubo. Mahina, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Gerald, mahinang tawag ni Emily. Pasensya ka na kung hindi kita matulungan sa gawain ngayon. Parang mas mahina ako kaysa dati. Umupo si Gerald sa tabi niya. Hinawakan ng kamay nito at ngumiti. Pilit itinatago ang pag-aalala sa kanyang mukha. Emily, huwag mong intindihin ang mga gawain. Ang mahalaga, magpahinga ka. Ako na ang bahala sa lahat. Ngunit sa kaloob-looban ni Gerald, alam niyang hindi ito simpleng sakit lamang. Ang tila pagbuti ni Emily sa mga nakaraang taon ay panandalian lamang. Unti-unti na itong bumibigay sa laban. Sa mga sumunod na buwan, naging mas malubha ang kalagayan ni Emily. Madalas na siyang nilalagnat, nawawalan ng ganang kumain, at nahihirapan sa bawat paghinga. Sa kabila nito, nanatili siyang nakangiti sa harap ni Gerald, para bang ayaw niyang maging pabigat sa kanya. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sa kanilang beranda, sinabi ni Emily ang isang bagay na halos hindi kayanin ni Gerald. Gerald, alam kong hindi na ako magtatagal, wika ni Emily. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Pero hindi ako natatakot. Masaya ako dahil hindi mo ako iniwan kahit kailan. Salamat sa lahat. Napaluha si Gerald sa sinabi ng asawa. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan, ngunit alam niyang totoo ang mga salitang iyon. Niyakap niya si Emily ng mahigpit para bang ayaw niyang pakawalan ito kahit kailan. Emily, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka, sabi ni Gerald habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ako lumaban sa lahat ng hirap. Ngumiti si Emily at hinaplos ang pisngi ni Gerald. Gerald, hindi mo kailangang mag-isa. Lagi akong nasa puso mo. Lagi akong nandito. Dumating ang araw na hindi maiiwasan. Isang hapon,
Habang nakahiga si Emily sa kanilang banig, naramdaman ni Gerald na malapit na ang wakas. Tinawag siya ni Emily. Ang boses nito ay halos pabulong na. "Gerald, pwede mo ba akong yakapin?" Agad lumapit si Gerald, umupo sa tabi niya, at hinawakan ang kanyang kamay. Dahan-dahan niyang niyakap ang asawa, na parang nais niyang iparamdam ang lahat ng pagmamahal na hindi kayang sabihin ng salita. "Emily, mahal na mahal kita. Palaging ikaw ang puso ko," bulong niya. "Gerald, mahal na mahal din kita. Salamat sa lahat, lalo na sa pagmamahal mo," mahina niyang sagot. Sa huling sandali, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Emily habang marahang pumikit ang kanyang mga mata. Namatay siyang nasa bisig ni Gerald, puno ng pagmamahal hanggang sa huling hininga. Tahimik ang kubo ng gabing iyon. Wala nang ingay ng ubo, wala nang mahinang tawag ng pangalan ni Gerald. Ang bigat ng pagkawala ni Emily ay bumalot kay Gerald, na tila nawala ang kalahati ng kanyang pagkatao. Magdamag siyang nanatili sa tabi ng asawa, yakap ito at patuloy na umiiyak. "Emily, paano ako magsisimula ulit? Paano ko haharapin ang umaga nang wala ka?" tanong niya sa kawalan, habang nakatingin sa mukha ng kanyang asawa. Ang mga sumunod na araw ay tila mabagal para kay Gerald. Habang inilibing niya si Emily sa likod ng kanilang kubo, malapit sa puno ng mangga na madalas nilang upuan, naramdaman niya ang bigat ng kalungkutan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ipinangako niya sa sarili na ipagpapatuloy ang buhay bilang alay kay Emily. Sa ilalim ng punong iyon, sa harap ng puntod ni Emily, sinabi niya ang kanyang huling pangako. "Emily, kahit mahirap, itutuloy ko ang laban. Para sa'yo, para sa atin, at para sa pangako ko kay Mark. Huwag kang mag-alala, hindi kita makakalimutan." At sa kabila ng kanyang pagkawala, alam ni Gerald na ang pagmamahal nila ni Emily ay mananatiling buhay. Sa bawat alon ng dagat, sa bawat hangin na umiihip sa kanilang kubo, at sa bawat alaala na iniwan nito. Matapos ang pagpanaw ni Emily, tila nagbago ang paraan ng pagtingin ni Gerald sa mundo. Ang buhay na dati puno ng pagmamahal at layunin ay ngayon naging tila isang tahimik na pakikibaka. Gayunpaman, pinili niyang manatili sa kanilang kubo at ipagpatuloy ang pangingisda. Para kay Gerald, ang dagat ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan, kundi isa ring paalala ng kanilang simpleng buhay ni Emily. Kahit mag-isa na, naging masipag si Gerald sa pangingisda. Tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, itinataas na niya ang lambat at tinutungo ang dagat sa kanyang bangkang, yari sa kahoy. Dahil sa kanyang tiyaga, nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Madalas ay marami siyang huli na sapat upang ibenta sa palengke at mag-iwan pa ng kaunti para sa sarili. Ang sipag ni Gerald ay hindi nakaligtas sa mata ng iba, lalo na kay Barangay Captain Rogelio. Si Kapitan Rogelio ay kilala sa baryo bilang isang makapangyarihan ngunit mapang-abusong lider. Siya ay may malaking bangka at maraming tauhan, ngunit sa kabila nito, madalas ay kaunti ang kanyang huli dahil sa kanyang kawalan ng disiplina at malasakit sa trabaho. Isang araw, habang nasa palengke si Gerald upang ibenta ang kanyang huli, napansin niyang nakatingin si Kapitan Rogelio sa kanya mula sa malayo. Ang tingin nito ay hindi mabuti, may halong inggit at galit. "Gerald, ang sipag mo ah, baka naman ginagamit mo ang swerte ko sa dagat." Biro ng kapitan na halatang may bahid ng panunukso. Tumawa ito, ngunit halatang masama ang loob. "Huwag niyo naman pong sabihin yan, Kap." Sagot ni Gerald, pilit nang ngumiti. "Talaga lang pong maagang bumabangon, kaya maganda ang huli." Napailing si Rogelio. Hindi niya matanggap na ang isang simpleng mangingisda tulad ni Gerald ay tila mas nagiging matagumpay sa kanya, kahit palimitado ang kagamitan nito. Sa kanyang isipan, ang tagumpay ni Gerald ay nagbabanta sa kanyang posisyon bilang pinakamakapangyarihang tao sa baryo. Lumipas ang mga araw at lalong tumindi ang galit ng kapitan. Pinag-aaralan niya ang bawat kilos ni Gerald, hinahanap ang anumang mali na magagamit laban dito. Nang walang makita, nagpasya siyang gumawa ng paraan upang sirain ang hanapbuhay ni Gerald. Isang gabi, habang nakaparada ang bangka ni Gerald sa pampang, dumaan ang ilan sa mga tauhan
ng kapitan. Tahimik nilang nilapitan ang bangka, dinalhan ng gasolinang dala nila at sinindihan ito. Sa ilang minuto, nilamon ng apoy ang bangka ni Gerald at wala siyang kaalam-alam. Kinaumagahan, natagpuan ni Gerald ang kanyang bangka na wasak at pawang abo na lamang ang natira. Napaluhod siya sa pampang, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Sino ang gagawa nito? Tanong niya sa sarili. Bagamat sa kaloob-looban niya, alam niyang si Kapitan Rogelio ang may pakana. Habang sinusubukan niyang linisin ang lugar, dumaan ang kapitan, tila walang pakialam ngunit may ngising tagumpay sa mukha. Gerald, mukhang malas ka kagabi. Ang dagat, minsan ay nagtatampo. Mas mabuti siguro kung magpahinga ka muna. Sabi nito, halatang nang aasar. Tiningnan ni Gerald ang kapitan, ang kanyang kamaoy mahigpit na nakayakap sa kahoy na piraso ng nasirang bangka. Kapitan, alam kong ikaw ang may gawa nito. Ano ang nagawa ko para magalit ka sa akin? Ngumiti si Rogelio. Gerald, wala akong alam sa sinasabi mo. Siguro oras na para malaman mo na hindi lahat ng tao ay gusto kang maging matagumpay. Walang nagawa si Gerald kundi tanggapin ang sitwasyon. Alam niyang kahit magreklamo siya, walang makikinig sa kanya. Si Kapitan Rogelio ay may kapangyarihan at koneksyon sa mga tao sa baryo, kaya't sino man ang tumutol sa kanya ay agad na tinatabunan ng kanyang impluwensya. Subalit sa kabila ng lahat, hindi nawalan ng tapang si Gerald. Lumapit siya sa kanyang matalik na kaibigang si Mang Ramil na isang veteranong mangingisda. Ibinahagi niya ang kanyang problema at sa kanyang sorpresa, inalok siya nito ng tulong. Gerald, gamitin mo muna ang bangka ko. Hindi ko naman nagagamit ng madalas. Alam kong mahirap ang mawalan, pero hindi ka dapat sumuko. Sabi ni Mang Ramil. Napaluha si Gerald sa kabaitan ng kaibigan. Maraming salamat Mang Ramil. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ang kabutihan ninyo. Sa tulong ni Mang Ramil, muling bumalik si Gerald sa dagat. Ngunit sa likod ng bawat araw na siya ay naghahanap buhay, nasa isip niya ang kawalang katarungan ng ginawa ni Kapitan Rogelio. Pinilit niyang magpatuloy, ngunit alam niyang darating ang araw na kailangang harapin ang taong sumira sa kanya. Sa kanyang puso, ipinangako niya, hindi habang buhay na ikaw ang may kapangyarihan, Kapitan. Darating din ang hustisya. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na lumaban si Gerald. Sa tulong ni Mang Ramil, nakabalik siya sa dagat at muling nagsimula. Ngunit sa bawat alon at lambat na kanyang binubuhat, dala pa rin niya ang bigat ng kawalan. Ang pagkawala ni Emily, ang pagkawasak ng kanyang bangka, at ang distansya mula sa kanyang anak na si Mark. Lumipas ang ilang buwan, ngunit tila patuloy na sinusubok ng tadhana ang kanyang katatagan. Isang araw, habang nagbebenta siya ng mga huling isda sa palengke ng bayan, may dumating na magarang sasakyan na agad na nakatawag ng pansin ng mga tao. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng itim na polo at maayos na pantalon, halatang mula sa lungsod at sanay sa mas marangyang buhay. Pasensya na, saan kaya dito ang pinakamalapit na daungan? Tanong na lalaki sa isa sa mga nagtitinda. Agad na nakuha ng tanong na iyon ang atensyon ni Gerald, na nasa gilid lamang at abala sa pagtitimbang ng kanyang paninda. Hindi niya maiwasang mapatingin sa estranghero. May kung anong kakaiba sa lalaki, isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit tila napakakilala ng mukha nito. Ang daungan po ay doon sa kabila, mga 5 minutong lakad mula rito. Sagot ng isa sa mga nagtitinda. Maraming salamat, sabi ng lalaki at naglakad papalayo. Ngunit sandali siyang huminto nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Gerald. Napatingin si Mark kay Gerald na parang may hinahanap sa kanyang mukha. May isang bagay na napakapamilyar sa kanya. Ang paraan ng pagtitig, ang linya ng panga, at maging ang balikat ng lalaki sa harap niya. Tumagal ang kanilang tinginginan bago muling nagsalita si Mark. Kuya, ikaw ba ang mangingisda na kilala dito sa lugar na to? Tanong niya kay Gerald. Sinubukang magpanggap na wala siyang napansin. Oo, ako nga. Sagot ni Gerald
habang sinusubukang magmukhang kalmado. Ngunit ramdam niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang boses at mukha ng estranghero ay parang may koneksyon sa kanya. Pasensya na, pero parang pamilyar ka, dagdag ni Mark, bahagyang nakakunot ang noo. Parang nakita na kita dati. Napangiti si Gerald, ngunit halatang pilit. Baka napagkamalan mo lang ako. Isa lang akong simpleng mangingisda rito. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa pagitan nila. Sa kabila ng sagot ni Gerald, hindi nawala ang pag-aalinlangan ni Mark. May kung anong bagay sa kanilang pagkikita ang tila nagpapakulo ng kanyang isipan. Habang nag-uusap sila, biglang sumingit si Mang Ramil na naroon din sa palengke. Mark, ikaw pala yan. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Ang tagal na nating hindi nagkita, anak. Tila nagulat si Gerald sa sinabi ni Mang Ramil. Anak? Kilala mo siya, Mang Ramil? Oo, Gerald. Sagot ni Mang Ramil. Ito si Mark, anak na mag-asawang umampun sa kanya ilang taon na ang nakakalipas. Hindi mo ba siya nakilala? Para bang natigilan si Gerald sa narinig. Ang kanyang mga mata ay mabilis na bumalik kay Mark at sa sandaling iyon parang tumigil ang oras. Mark? Tanong ni Gerald. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Opo. Sagot ni Mark na tila nagtataka rin. Bakit po? May problema ba? Wala naman. Pilit na sagot ni Gerald, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Siya na ba ito? Siya na ba ang anak ko? Sa kabila ng kanilang maikling pag-uusap, nanatiling magulo ang isip ni Gerald. Alam niyang hindi niya pwedeng kausapin agad si Mark tungkol sa katotohanan. Ngunit hindi rin niya maitatanggi ang nararamdaman. Ang lalaking kaharap niya ay maaring ang anak na matagal na niyang hinahanap. Si Mark, sa kabilang banda, ay hindi rin maalis sa kanyang isipan ang mangingisdang nakilala niya. Habang pauwi, patuloy niyang inalala ang mukha ni Gerald. Bakit parang kilala ko siya? Tanong niya sa sarili. Sa kabila ng mga tanong, hindi pa nila alam na ang ihip ng tadhana ay dahan-dahan nang binabago ang kanilang mga landas. Ang muling pagtatagpo ng ama at anak ay tila isinulat ng tadhana, isang kwentong puno ng pag-asa, pag-aalinlangan at paghahanap ng kasagutan. Makalipas ang ilang araw, mula nang mag-cross ang landas ni na Gerald at Mark sa palengke, hindi pa rin matanggal ni Mark ang mukha ng mangingisda sa kanyang isipan. May kung anong malalim na pakiramdam na nagtutulak sa kanya upang alamin pa ang tungkol sa taong iyon. Sa bawat saglit ng kanyang pag-iisip, may mga alaala mula sa kanyang pagkabata na tila bumabalik. Mga malalabo, ngunit damang-dama niyang totoo. Samantala, si Gerald ay abala sa pangingisda, ngunit tila hindi makapag-concentrate. Ang posibilidad na ang lalaking nakilala niya ay si Mark, ang anak na matagal na niyang inasam na makita, ay bumabalot sa kanyang puso. Sa kabila ng takot na baka hindi siya tanggapin, nagpasya siyang sundin ang kanyang damdamin. Isang hapon, habang muling nasa palengke si Gerald upang magbenta ng isda, nagulat siya nang makita si Mark na muling lumapit sa kanya. Hindi ito nakasuot ng formal na damit, tulad ng unang beses nilang pagkikita. Ngunit kitang-kita sa mukha nito ang determinasyon. Kuya Gerald, bungad ni Mark, na tila nagpipigil ng emosyon. Pwede ba kitang makausap? May mga tanong ako na kailangan kong masagot. Bagamat kinakabahan, tumango si Gerald at inanyayahan si Mark na maupo sa isang tahimik na bahagi ng palengke. Nang makahanap sila ng lugar na walang masyadong tao, nagsimula ng magtanong si Mark. Kuya, pasensya na kung makulit ako, pero simula nang makilala kita, hindi ko maiwasang isipin na parang kilala kita. At parang may connection tayo. May alam ka ba tungkol sa akin? Tungkol sa pagkatao ko? Hindi makapagsalita si Gerald. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ni Mark, at ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang bundok na hindi niya maalis. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya na kayang itago ang totoo. Mark,
Simula ni Gerald, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. May isang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa'yo. Pero bago ko sabihin, gusto kong malaman mo na ang lahat ng ito ay ginawa ko para sa ikabubuti mo. Napatigil si Mark, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ano ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Gerald bago magsimula. Mark, 2 taon ka pa lang noong kinakailangan naming ipaampun ka ng mama mo. Mahal na mahal ka namin, pero sobrang hirap ng buhay namin noon. Ang mama mo, may sakit siya at hindi namin kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Napaluhod si Gerald, pinunasan ang mga luhang, biglang tumulo sa kanyang pisngi. Hindi ko gusto na mawalay ka sa amin, pero ginawa ko iyon dahil gusto kong magkaroon ka ng mas magandang buhay. At simula noong araw na iyon, ipinangako ko sa sarili ko na balang araw hahanapin kita. Nanlaki ang mga mata ni Mark at tila hindi makapagsalita. Ang mga salita ni Gerald ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng malinaw na larawan. Kuya Gerald, bulong ni Mark, ngunit biglang natigilan. Oh, dapat ba? Tatawagin na kitang Papa? Tumulo rin ang mga luha ni Mark habang pilit niyang iniintindi ang lahat ng naririnig. Hindi niya inakalang ang lalaking mangingisda na tila simpleng tao lamang ay ang kanyang tunay na ama. Ang ama na matagal niyang inasam na makilala ngunit hindi kailanman inakalang magtatagpo sila. Tumayo si Gerald at mahigpit na niyakap si Mark na tila pinaparamdam ang lahat ng pagmamahal na hindi niya naibigay sa mahabang panahon. Mark, anak, patawarin mo ako. Patawad kung iniwan ka namin. Mahal na mahal ka namin ng mama mo at araw-araw kitang naaalala. Hindi ako tumigil sa pag-asa na magkikita tayo ulit. Mama? Tanong ni Mark habang nagpupunas ng luha. Nasaan si Mama? Sa sandaling iyon, nagbago ang tono ni Gerald. Tila pinunasan ng kalungkutan ang kanina'y masayang tagpo. Ang mama mo, matagal na siyang nawala anak. Hindi niya kinaya ang sakit niya. Pero bago siya mawala, lagi kanyang iniisip. Lagi kanyang binabanggit. Mahal na mahal ka ng mama mo. Naging emosyonal ang tagpo at hindi nila alintana ang mga taong nasa paligid. Sa sandaling iyon, wala nang iba pang mahalaga kundi ang katotohanang sa wakas ay nagtagpo ang ama at anak. Para kay Gerald, ang pangako niyang hahanapin si Mark ay natupad na. Para kay Mark, ang tanong na matagal niyang iniinda tungkol sa kanyang pinagmulan ay nasagot na. Sa huli, mahigpit nilang niyakap ang isa't isa na tila sinasabi sa mundo na kahit gaano kahirap ang buhay, ang pagmamahalan ng isang pamilya ay hindi kayang sirain ng panahon o distansya. Pagkatapos ng emosyonal na muling pagkikita ni na Gerald at Mark, nagsimula silang bumawi sa mga taon na nawala sa pagitan nila. Sa bawat pag-uusap, mas nalaman ni Mark ang hirap na pinagdaanan ng kanyang ama mula sa buhay sa Maynila, ang sakripisyo nila ni Emily para ipaampon siya hanggang sa mga taon ng pag-iisa sa probinsya. Ngunit isang kwento ang nagdulot ng matinding galit kay Mark, ang sinapit ni Gerald sa kamay ni Barangay Captain Rogelio habang nasa tabi ng dagat at tinutulungan si Gerald sa pag-aayos ng lambat. Ikinuwento ng ama ang ginawa ng kapitan. Anak, sinunog niya ang bangka ko, sabi ni Gerald. Ang boses ay puno ng sama ng loob, ngunit hindi galit. Sinira niya ang tanging pinagkukunan ko ng kabuhayan dahil lang sa inggit. Pero wala akong nagawa noon. Sino ba naman ako para lumaban sa isang makapangyarihang tao tulad niya? Nanlaki ang mga mata ni Mark at hindi niya napigilan ang galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Pa, hindi dapat ganun ang nangyari. Hindi tama na ginawa niya yun sa iyo. May karapatan kang magtrabaho ng marangal, pero sinira niya iyon dahil lang sa pansariling interes. Tumango si Gerald, ngunit kita sa kanyang mukha ang resignasyon na matagal na niyang natutunan mula sa hirap ng buhay. Anak, matagal na yon. Hindi ko na iniisip ang hustisya. Ang mahalaga, nakaraos ako. Ngunit para kay Mark,
Hindi sapat ang basta makaraos. Bilang isang abogado na sanay magbigay ng hustisya sa iba, hindi niya matanggap na ang sarili niyang ama ay biktima ng kawalan ng katarungan. Ipinangako niya sa sarili na ilalaban niya ang karapatan ni Gerald anuman ang mangyari. Magsimula si Mark sa pagkalap ng ebidensya laban kay Kapitan Rogelio. Kinausap niya ang mga kaibigan ni Gerald, kabilang na si Mang Ramil na may alam sa nangyari. Napag-alaman niya na hindi lamang ang bangka ni Gerald ang sinira ng kapitan. Marami rin itong ibang inabuso sa baryo gamit ang kanyang kapangyarihan. Matagal na naming alam ang kasamaan ni Kapitan, sabi ni Mang Ramil. Pero natatakot ang mga tao na magsalita laban sa kanya. Masama ang ugali niya, Mark. Kaya mong tumulong, pero mag-ingat ka rin. Ngunit hindi natakot si Mark. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, kinuha niya ang testimonya ng mga biktima ng kapitan. Isa-isa niyang binuo ang kaso mula sa paninira ng ari-arian hanggang sa mga ilegal na gawain nito tulad ng pangingikil at pananakot sa mga residente. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang araw na isinampa ni Mark ang kaso laban kay Kapitan Rogelio. Ginamit niya ang kanyang yaman at impluwensya upang tiyaking walang magiging hadlang sa hustisya. Ang balita ay kumalat sa buong baryo at marami ang hindi makapaniwala na ang kapitan na matagal nang kinatatakutan ay ngayon nakaharap sa kaso. Nang malaman ni Kapitan Rogelio ang ginawa ni Mark, sinubukan niyang magbanta. Isang gabi, pinuntahan niya si Gerald sa kanilang kubo. "Gerald," sabi ng kapitan habang nakatayo sa labas ng bahay. "Alam mo ba ang ginagawa ng anak mo? Nilalabanan niya ako. Baka nakakalimutan niya kung sino ako sa baryo na to." Lumabas si Gerald, ngunit hindi siya natakot. "Kapitan, matagal na akong nanahimik sa mga ginawa mo. Pero ngayon, may anak akong handang lumaban para sa akin. Ano man ang gawin mo, huli na. Lalabas ang totoo." Umalis ang kapitan na galit, ngunit hindi na siya makakilos tulad ng dati. Ang takot na dati hawak niya sa baryo ay unti-unting nawawala habang ang mga tao ay nagsisimulang tumayo sa tabi ni Mark at Gerald. Dumating ang araw ng paglilitis. Dumalo si Mark bilang pangunahing abogado, dala ang ebidensya at mga testimonya laban kay Kapitan Rogelio. Sa harap ng korte, ipinakita niya ang mga kawalang hiya ang ginawa ng kapitan, mula sa paninira ng ari-arian hanggang sa paggamit ng kanyang posisyon para abusuhin ang mga tao. Ang mga lider ng bayan ay dapat na maging haligi ng katarungan, hindi ang gumagawa ng kawalan nito, sabi ni Mark sa kanyang closing statement. Ang ginawa ni Barangay Captain Rogelio ay hindi lamang paninira sa buhay ng aking ama, kundi isang pag-atake sa karapatan ng bawat mamamayan sa baryong ito. Panahon na upang panagutin siya sa kanyang mga kasalanan. Matapos ang mahabang paglilitis, idineklara ng korte na guilty si Kapitan Rogelio sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. Siya ay hinatulan ng pagkakulong at nawala ang kanyang posisyon bilang kapitan. Sa baryo, naramdaman ng mga tao ang isang bagong simula, isang buhay na wala ng takot mula sa mapang-abusong lider. Para kay Gerald, ang hustisyang ito ay hindi lamang tagumpay laban kay Kapitan Rogelio, kundi isang pagbawi sa kanyang dignidad bilang tao. Pagkatapos ng korte, nilapitan ni Mark ang kanyang ama at niyakap ito. "Pa, ito na ang hustisya para sa iyo. Wala nang mananakit sa iyo o sa ibang tao sa baryo." Napaluha si Gerald at mahigpit na niyakap si Mark. "Anak, salamat. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Napakaswerte ko na ikaw ang anak ko." Sa sandaling iyon, ramdam ni Gerald na sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, nagtagumpay siya bilang ama. Sa piling ni Mark, alam niyang hindi lamang hustisya ang naibalik, kundi pati na rin ang kanilang pagmamahalan bilang mag-ama. Matapos ang tagumpay ni Mark sa paglilitis laban kay Kapitan Rogelio, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Si Gerald, na matagal nang natutunan ang tahimik na pamumuhay, ay muling nakaramdam ng kapanatagan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa maraming taon, nagkaroon siya ng pagkakataong magpahinga mula sa mabibigat na pasanin. Ngunit higit pa sa katarungan ang hatid ang pagkakakilala nilang mag-ama, ang pangakong magiging bahagi siya ng buhay ni Mark.
Isang araw, habang nasa kubo si Gerald at nag-aayos ng lambat, dumating si Mark sakay ng isang magarang SUV. Lumabas siya, nakangiti, at may bitbit na magandang balita. Pa, sumama ka sa akin. May sorpresa ako sa'yo, sabi ni Mark na bakas ang pananabik sa kanyang muka. Napakunot noo si Gerald, ngunit hindi na nagtanong pa. Sumama siya kay Mark, dala ang kaunting gamit, sakaling magtagal ang biyahe. Sa buong paglalakbay, hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Sa kabila ng muling pag-uusap nilang mag-ama, may bahagi pa rin sa kanya ang nag-aalinlangan kung ganap na siyang tinanggap ni Mark sa buhay nito. Pagdating nila sa isang malawak na bahay sa lungsod, hindi makapaniwala si Gerald sa kanyang nakita. Ang bahay ay may malalaking bintana, magandang hardin at maayos na bakod. Hindi niya akalaing ganito na ang naabot ng anak niya. Pa, welcome sa bahay namin, sabi ni Mark habang binubuksan ang pinto. Ito ang pamilya ko. Sa sandaling iyon, bumungad kay Gerald ang isang babae na may maamong mukha. Bitbit niya ang isang batang lalaki na may kasing lalim na mata ni Mark noong bata pa ito. Pa, si Claire, ang asawa ko, at ito si Liam, ang anak namin. Ipinakilala ni Mark, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Lumapit si Claire kay Gerald, ngumiti at magalang na nagmano sa kanya. Malugod po namin kayong tinatanggap dito, Itay Gerald. Ang dami na pong kwento ni Mark tungkol sa inyo. Hindi makapagsalita si Gerald. Napatingin siya sa bata na nakatitig din sa kanya nang may kuryosidad. Sa wakas, naglakas loob siyang magsalita. Liam, ako ang lolo mo, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pwede ba kitang yakapin? Ngumiti ang bata at walang alinlangang lumapit kay Gerald. Mahigpit siyang niyakap ni Liam at sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng lungkot na pinagdaanan ni Gerald sa mga nakaraang taon. Sa kanyang isipan, naisip niya, ito na pala ang bagong simula. Ang hapunan nila sa gabing iyon ay puno ng tawanan at kwentuhan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gerald na hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang pamilya ay hindi na lamang alaala mula sa nakaraan. Ngayon, narito sila sa harap niya, buo at puno ng pagmamahal. Habang nag-uusap, binuksan ni Mark ang tungkol sa bagong plano para kay Gerald. Pa, gusto ko sanang dalhin ka dito sa amin. Alam kong nasanay ka na sa buhay sa baryo, pero gusto kong maranasan mo rin ang mas komportableng buhay. Ayoko nang makita kang nahihirapan, sabi ni Mark. Anak, hindi ko na hinihiling ang mga bagay na yan, sagot ni Gerald, bahagyang nahihiya. Masaya na ako nakasama ko kayo. Pero pa, ito ang paraan ko para maipakita sa'yo kung gaano kita kamahal at pinahahalagahan. Gusto kong bumawi sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin, dagdag ni Mark. Hindi na tumanggi si Gerald. Sa puso niya, alam niyang oras na rin para tanggapin ang tulong ng anak niya. Isang bagay na matagal niyang tinanggihan dahil sa kanyang prinsipyo. Ngunit ngayon, hindi na iyon tungkol sa pride, kundi tungkol sa pagtanggap ng pagmamahal. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nakibagay si Gerald sa bagong buhay kasama ang pamilya ni Mark. Tinulungan siya ng anak na magpatayo ng maliit na tindahan sa tabi ng kanilang bahay kung saan maibebenta niya ang ilan sa mga produktong naaalala niya mula sa baryo. Hindi niya itinakwil ang kanyang pagiging mangingisda, ngunit sa halip ay ginamit ang kanyang kaalaman upang magturo sa ibang mga bata sa komunidad. Ang pinakamalaking kagalakan ni Gerald ay ang kanyang pagiging lolo kay Liam. Madalas niyang dinadala ang apo sa park, tinuturuan itong mangisda sa maliit na lawa, o kaya'y binabahaginan ng mga kwento mula sa kanyang kabataan. Para kay Gerald, si Liam ay hindi lamang apo kundi isang simbolo ng bagong buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sila ni Mark sa beranda, tiningnan ni Gerald ang anak niya, puno ng pagmamalaki sa mata. Anak, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa akin, sabi ni Gerald.
Sa lahat ng hirap na pinagdaanan natin, hindi ko akalaing darating tayo sa ganitong punto. Pa, ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa'yo, natutunan kong maging matatag. Dahil sa sakripisyo mo, narating ko kung nasaan ako ngayon. Sagot ni Mark. Nagkatinginan sila at muling nagyakap, tulad ng unang beses na nagkita sila bilang mag-ama. Sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na langit, ramdam ni Gerald na ang lahat ng kanyang pangarap para sa kanyang pamilya ay natupad na. Sa piling ng pamilya ni Mark, nagkaroon siya ng panibagong simula. Isang buhay na puno ng pagmamahal, respeto at pagkakabuo. Sa paglipas ng mga buwan, tuluyang naging bahagi si Gerald ng pamilya ni Mark. Ang kubo sa baryo na minsan niyang tinirhan ng mag-isa matapos ang pagpanaw ni Emily ay napalitan ng isang tahanang puno ng halakhak at pagmamahal. Hindi niya akalain na ang mga luha ng kahirapan at pangungulila ay mapapalitan ng mga ngiting puno ng pag-asa. Si Gerald ay tinanggap hindi lamang bilang ama ni Mark, kundi bilang haligi ng kanilang tahanan. Sa bawat sulok ng bahay ay ramdam ang kanyang presensya, mula sa kwento ng kanyang mga karanasan na binabahagi niya sa hapagkainan, hanggang sa paraan ng kanyang pag-aalaga kay Liam. Para kay Liam, si Gerald ang naging paborito niyang kasama sa tuwing maglalaro sa bakuran o magbabasa ng kwento bago matulog. Lolo, paano ka naging ganito kagaling sa pangingisda? Tanong ni Liam isang hapon habang magkasama silang naghuhulma ng mga laruan sa buhangin sa tabi ng isang maliit na lawa. Ngumiti si Gerald at hinaplos ang buhok ng kanyang apo. Anak, ang lahat ng bagay ay natututunan kapag pinagsisikapan. Pero higit sa lahat, kailangan may pagmamahal ka sa ginagawa mo, tulad ng pagmamahal ko sa pamilya natin. Isang espesyal na araw, nag-organisa si Mark at Claire ng salo-salo upang ipagdiwang ang muling pagkabuo ng kanilang pamilya. Imbitado ang mga malalapit na kaibigan at ilang dating kasamahan ni Gerald mula sa baryo, kabilang si Mang Ramil na tumulong sa kanya noong mga panahong wala siyang ibang masasandalan. Ang bahay ay puno ng mga dekorasyon, pagkain at musika. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Mark upang magbigay ng mensahe. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng narito ngayon, lalo na kay Papa, sabi ni Mark habang hawak ang mikropono. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman ang tunay na kahulugan ng sakripisyo at pagmamahal. Siya ang nagturo sa akin na ang pamilya ay ang pinakamahalagang yaman ng isang tao. Pa, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Tumayo si Gerald, halatang naiiyak ngunit pilit na ngumiti. Sa dami ng pinagdaanan niya, hindi niya inakalang darating ang sandaling ito. Mark, ikaw ang pinakamalaking biyaya na natanggap ko sa buhay. Lahat ng ginawa ko dahil mahal kita. At ngayon, masaya akong nakikita kang may sarili ng pamilya. Alam kong magagawa mo rin ang lahat para sa kanila, tulad ng ginawa ko para sa'yo. Sa gabing iyon, habang nagkukwentuhan ang lahat sa paligid ng mesa, napuno si Gerald ng kasiyahan. Ang mga dating sugat ng kahirapan at pangungulila ay tila napalitan ng pagmamahal at pag-asa. Sa mga halakhak ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang bagong pamilya, natupad ang matagal na niyang pangarap, ang magkaroon ng mas masayang buhay. Kinabukasan, habang nagkakape sila ni Mark sa beranda, hindi maiwasan ni Gerald na balikan ang lahat ng nangyari sa kanilang buhay. Anak, simula niya, kung tatanungin ako ngayon kung sulit ang lahat ng hirap at sakripisyo, sasabihin kong oo, kasi sa kabila ng lahat, napunta tayo kung saan tayo nararapat. Napakasaya ko na natupad na ang pangarap ko, hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo. Ngumiti si Mark na halatang naantig sa sinabi ng kanyang ama. Pa, hindi mo lang natupad ang pangarap mo, tinupad mo rin ang pangarap ko. Ang makilala ka at maipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Habang sumisikat ang araw, naramdaman ni Gerald na natapos na ang mahabang kwento ng kanyang pakikibaka. Ngunit alam niyang ito ay simula ng panibagong kabanata. Isang mas tahimik
mas masaya, at mas makabuluhang buhay sa piling ng kanyang pamilya. Sa wakas, ang pangarap na akala niyang malabo ay naging totoo at natagpuan niya ang tunay na kaligayahan sa piling ng mga taong mahal niya. Sa ilalim ng araw na iyon, sa isang tahanang puno ng pagmamahalan, natapos ang kwento ni Gerald. Isang kwento ng sakripisyo, pag-asa, at tagumpay. At sa kabila ng lahat, alam niyang ang kanilang pamilya ay mananatiling buo, kahit anuman ang harapin nilang hamon sa hinaharap.